Sa narinig ko, humarang ako sa asawa ko. Sandali lang po, wala kaming pera at alahas. Pero meron ako nito. Sabay na tinanggal ko ang kumot na nakabalot sa katawan ko. Alam ko na matutuwa kayo at ang mga kasama ninyo. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Tawagin niyo na lang akong Justin, 23 years old. May asawa pero hindi kami kasal. 4 taon na kaming nagsasama at may 2 anak. Nag-decide ang asawa ko na umuwi na kami ng province dahil sa hirap ng buhay namin sa Maynila. Tulad ng upa sa bahay, bayad sa kuryente at tubig. Kulang pa ang kinikita ng asawa ko. Sabi ko doon na lang sa mga magulang ko kami umuwi. Ayoko doon sa kanila. Masyado malayo sa kabayanan at balitang maraming mga taong labas. Mga rebelde ang tawag nila. Doon, takot ako sa mga ganun, lalo na kapag nakakarinig ako ng putok. Dati kasi noon bata pa ako. May mga dumaan na rebelde sa bahay namin at sakto nakasalubong nila ang mga sundalo, kaya nagpang-abot sila. Takot na takot kami noon, lalo na damay pa ang tito ko sa gulo sa pag-aakala nilang sundalo. Malaking tao, kasi tito ko at laging maiksi ang gupit, kaya siya nabaril at nabaldado. Simula noon, tumahimik sa amin at takot din ang mga tao. Minsan noon, nasa Maynila pa ako. Dumaan pa rin daw ang mga bandido, lalo na kapag meron daw mga abusado na tao. Wala naman daw ginagawa na masama. Pinapaalalahan lang daw yung mga tao, tulad daw ni Mang Pedro na nagpapautang sa mga tao. Nagrabe ang patubo. Ang singil niya kasi tuwing anihan, may nagreklamo daw, kaya ayon pinuntahan, sa takot daw ni Mang Pedro, hindi na nagpautang. Pumayag ang mister ko na sa lugar namin kami umuwi, nagpagawa kami ng maliit na bahay na malapit sa mga magulang ko. Para hindi rin kami manibago sa paligid at kahit paano nakikita ko rin sina nanay, nakapasok naman ng trabaho ang asawa ko sa munisipyo namin. Sa tulong ng aming kapitan, medyo malayo rin kami sa bayan at maglalakad din ng halos 1 oras. Wala kasing nakakapasok na mga sasakyan doon, mga motor lang ang pwede. Dahil mahal ang pamasahe, madalas tuwing Friday lang umuwi ang kinakasama ko. Dahil masipag ang asawa ko, mula sa pagiging maintenance, dinala siya bilang kolektor ng renta sa palengke. Sila din ang nagsisita sa mga nagtitinda sa gilid ng kalsada, hindi naman mahigpit sila, kasi nga probinsya. Kaya lang nagrereklamo ang ibang mga tindera na nagbabayad ng upa. Dahil hindi na nakakapasok sa loob ang mga bumibili dahil nahaharang na nila, doon ang asawa ko ang madalas magsita. Palibhasa malaking tao ang asawa ko at malaki pa ang boses. Aakalain mo na pulis. Meron nga, nagagalit sa kanya ng mga tao daw doon sa palengke. Dahil dayo lang daw siya doon at hindi lehitimong taga roon. Pero dahil sa utos ni Mayor at trabaho rin niya, wala siyang magawa kung hindi sumunod. Minsan naman may nagbibigay ng gulay at isda sa kanya. Minsan manok. Pero tinatanggihan niya kasi nga raw magkakaroon ng issue. Masyadong maprinsipyo ang asawa ko. Na kung tutuusin, napakaliit ng sweldo at kulang na kulang sa amin. Kung hindi nga kami nagtatanim-tanim ni nanay na kahit paano nakakatulong sa ulam namin araw-araw, baka gutom din kami. Naging maayos kahit paano ang buhay namin kumpara ng nasa Manila pa kami. Dahil dito walang renta ng bahay na babayaran. Minsan nagkaroon ng engkwentro ang mga sundalo at bandido, malayo naman sa amin, ilang bayan pa. Meron daw kasing tumiwalag na grupo na lumihis sa paniniwala ng original na grupo, pangungutong daw at panghihingi ng pera ang ginagawa. Kaya ang naging kalaban nila, yung mga dating kasama nila, sila nag-aaway-away, pero dahil masyado raw marami ang sumama doon sa kabilang grupo, natatalo ang original na grupo. Sabi sa balita, gutom na daw kasi ang mga tao dahil sa prinsipyo.
kaya nag-aklasan ang ibang matitinong tao at sumama sa masamang elemento na busog na raw, may pera pa. Doon ay nag-umpisa na naman na mag-alala si nanay, natatakot muli siya na maulit ang nagyari noon bata pa ako. Sabi ko naman kay nanay, hindi naman aabot dito yan. Saka marami na kaming kapitbahay, siguro naman matatakot na sila na dumayo. Hindi tulad noon na 4 lang kami noon na bahay, pero napansin ko na nag-aalala talaga si nanay, nag-usisa ako. Bakit ganun na lang ang takot niya sa mga taong ganun? Saka bago namatay si tatay, nag-iwan pa ito ng armas sa amin na pangdepensa raw namin sa oras ng may gulo. Nag-usisa ako kay nanay, palagay ko, hindi lang basta engkwentro ang dinanas niya noon. Hindi ko naman kasi nakita dahil nagtago ako noon. Nanay at tatay lang ang humarap. Naalala ko noon na narinig ko na sabi ni tatay na huwag ninyong sasaktan ang pamilya ko. Si ate kasi noon ay dalagita na masama raw kasi ang tingin ng mga bandido kay ate noon. May mga komosyon ako na narinig noon, pero ang natandaan ko lang ang sabi ni nanay sa mga bandido, ako na lang ang gamitin nyo. Wag lang ang anak ko, bata pa yan. Yun ang dinig ko, pinaalala ko kay nanay iyon, pero lalo lang siyang naluha at niyakap ako. Hayaan mo yun anak, ang mahalaga. Ligtas kayo ni ate mo noon, sabay na iniba ni nanay ang kwento. Pero isang gabi na Biyernes noon, umuwi ang asawa ko dahil walang siyang pasok ng Sabado at Linggo. Mga alas 8 ng gabi. Nagtatahol ang mga aso. Dati sa Maynila kapag alas 8 na, magsasaing pa lang kami para sa hapunan. Pero sa probinsya, alas 8, matutulog na ang lahat. Lumabas ang asawa ko at nag-flashlight sa paligid. Wala naman daw tao, pero ang ligalig ng mga aso. Natakot tuloy ako na baka totoo ang tiktik na aswang, pero hindi naman ako buntis. Sabi kasi nila pumupunta daw yun sa mga buntis. Dahil walang nakita ang asawa ko, bumalik ito sa loob ng bahay at sinara ang kawayan namin na pinto. Pero nagulat kami ng pagsara niya, hindi na niya maisagad. Yun pala may armas na nakatutok sa kanya, sisigaw sana ako. Pero nagsalita agad ang lalaki, na kapag nag-ingay kayo yun ang huling ingay nyo. Natakot ako, naisip ko agad na ang mga bandido ang mga nasa harap ko. Marami ng sumbong ang nakarating sa amin tungkol sa'yo. Sa pang-abuso mo sa mga mahihirap, dayo ka lang dito pero kapag umasta ka, akala mo taga rito ka, may magagawa pa ang kapit mo kay Mayor, kung dito pa lang ang matutulog ka na ng matagalan. Wala po akong inaabuso at inaapi. Ginagawa ko lang ang aking trabaho, ang utos sa akin. Ganun ba? Kahit na maling utos, sabi pa ulit ng lalaki. Pumasok naman sa loob ng bahay ang 2 lalaki at kinuha ang isang sako namin na bigas at 3 sakong palay, tapos binuksan pa ang kaldero na may laman ulam na para sana pagkain namin bukas. Doon ko na naisip na ito yung mga masasamang bandido dahil sa pagkakabigla ko rin kanina, lalo nang tumahol ang mga aso. Hindi ko na nasuot pa ang aking damit, tanging kumot lang ang nakabalot sa katawan ko. Isang linggo rin kasi na hindi umuwi ang mister ko, kaya ng gabi na iyon, babawi sana siya at nag-umpisa na kami. Doon ko na lang napansin ang aking suot dahil sa tingin sa akin ng 2 lalaki. Kung hindi ka nang aabuso ng tao, bakit ang daming sumbong sayo? Sabi pa ng lalaki sa asawa ko, hindi ko alam, siguro galit sila sa akin. Hindi ako naniniwala. Ganyan naman kayong mga abusado, hindi umaamin, pero madali lang din kaming kausap, maliligtas ang buhay mo ngayon. Kung may ibibigay ka sa akin na kapalit, pera, alahas, o kahit ano na pwedeng matuwa ang mga kasama ko. Sabi pa ng pinuno nila, wala po kaming pera at alahas, ang sahod ko nga ay kulang pa sa amin ng pamilya ko. Sabi ng asawa ko, kung ganun commander, hatulan na natin, huwag na natin patagalin pa. Sabi ng isang lalaki, natakot ako sa aking narinig, wag po, parang awa na ninyo, mabait naman ang asawa ko, walang mabait-bait sa akin. Hatulan mo na gringo, sabi ng pinuno nila, dahil sa narinig ko, humarang ako sa asawa ko,
Sandali lang po, wala kaming pera at alahas. Pero meron ako nito. Sabay na tinanggal ko ang kumot na nakabalot sa katawan ko. Alam ko na matutuwa kayo at ang mga kasama ninyo. Sabi ko agad, dahil wala na akong ibang paraan para maligtas ang asawa ko. Napangiti naman ang lalaki at pinuno nila, matalino ka at wais. Sabi nito agad, kung ganun, umpisahan na natin, sabi agad ng isang lalaki. Sabay na pinaupo ang asawa ko sa isang tabi. Alam ko ang mga kahinaan ng mga lalaki at isa ito sa alam ko na. Magbibigay ng saya sa kanila, hindi makatingin ang mister ko sa akin, at hindi makapagsalita nang bitawan ko na ang kumot na nakabalot sa akin at tumambad sa mga bandido ang aking buong pagkatao. Sa umpisa ay takot pa rin ang nararamdaman ko, lalo na iniisip ko anumang oras ay puputok sa akin ang mga dala nilang armas. Tulad noon bata pa ako, pero hindi pala totoo, dahil bawat putok ng armas nila ay napapangiti ako at nawala ng buo ang aking takot at kusang loob na akong umiindayog habang ang asawa ko ay nakaluhod at pilit siyang pinapapanood. Alam ko na gustong lumaban ng asawa ko, pero iniisip rin niya na maaring mapahamak kaming lahat kasama ng anak namin na natutulog na. Kaya, yumuko na lang siya para hindi ako makita. Bilang ko lahat sila. 7 tao na pumasok sa bahay at lahat sila ay nag-enjoy na kulimbatan ang lahat ng pwedeng pakinabangan. Maging ang kapirasong laman ay kanilang pinagsawaan. Dinala pa nila ang kaldero namin na may ulam bago sila dahan-dahan na nagsialisan at ako ay iniwan na basang-basa ng luha sa ibabaw ng papag. Maging ang aking asawa ay puno rin ang luha ang mga mata. Hindi ako gumalaw sa aking posisyon. Natulala na lang ako, pero nang mawala ng tuluyan ang mga bandido, lumapit na ang asawa ko. Yumakap ito at nagsorry dahil wala daw siyang nagawa para iligtas ako. Okay lang, at least buhay tayo lahat, sabi ko sa asawa ko. Doon ko na naalala si nanay kung bakit takot na takot kapag naririnig ang mga bandido. Dahil pareho pala kaming sinapit ni nanay, sa harap din ni tatay. Umindayog din pala si nanay, pero hindi dahil sa kagustuhan niya, kung hindi para iligtas ang ate ko. At iyon din ang ginawa ko, para maligtas ang asawa ko, na kahit naman siguro sinong tao, kapag ka pa nasa ganun sitwasyon, papayag kahit ano. Kinabukasan, agad kaming nag-impake ng mga gamit, alis na tayo dito. Oras na bumalik yon, yari na tayo, sabi ng asawa ko. Umalis nga kami at doon kami sa lugar ng asawa ko. Nasabi nila, tulad din sa amin, na may mga bandido, pero parang hindi naman totoo, dahil napakatahimik at disiplinado ang mga tao. Iniwan ng asawa ko ang trabaho niya sa munisipyo, kahit na ayaw siya payagan ni Mayor at tinanong kung bakit biglaan ang kanyang paglayo. Wala na lang binanggit ang asawa ko tungkol sa kung anong nangyari. Sa ngayon ay 2 taon na kami nakatira sa lugar ng asawa ko, na walang sino man sa kamag-anak ng mister ko ang nakakaalam ng sinapit ko. Tanging ako at asawa ko lang, masaya na rin kahit paano dahil may trabaho na muli ang asawa ko, at naging 2 na ang anak ko, after na. Lusubin kami ng mga bandido, minsan kapag nasa duyan ang bunso ko, at inaalagaan ng asawa ko. Titig na titig ito at pinagmagmamasdan ang mukha nito. Alam ko kung ano ang iniisip ng asawa ko. Hindi na lang niya masabi sa akin siguro. Pero ramdam ko ang duda niya sa bunso ko. Pero ramdam pa rin ang pagmamahal niya sa akin at sa mga anak namin sa kabila ng lahat.